So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Naku po, mga minamahal, meron tayong naaamoy na parang tila baga. Itong si Major General Torre po, siguro ang isa sa mga tatrabaho dito kay former President Duterte once na meron na pong confirmation ang ICC sa Malacanang via Interpol na hulihin, arestuhin itong si former President Duterte. Ito kasi, mga minamahal, General Torre, nagsalita. You can run, but you cannot hide. Alam nyo, parang nauulit na refresh kung paano magtago si Kibuloy at kung paano nagtiis sa kakahanap ng daga itong si General Torre for almost 16 days. 'Di ba? Pinagtiyagaan ni General Torre kahit siya'y pinagtatawanan. Pero tingnan ninyo, nahuli itong si Kibs. Ito pa kayang si Digong. 'Di ba? Alright, sabi ni General Torre, Torre, tinawag na bulag ang mga taga-suporta ni former President Duterte. Maliit lang tingnan yan. Pero it is being authored by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken seriously by his blind supporters. Lalo pat sa mga salitang patayan. Imagine nyo patayin natin yung 15 na senador para manalo yung mga senador natin. Yung joke na ganon, okay, natural na sa kanya yan, pero tama ba na manggagaling mismo sa bibig ng isang dating pangulo, ng isang dating presidente, yung mga ganyang dark jokes? Kasi hindi natin masasabi yung tao Tingnan ninyo, sunod-sunod yung mga kriminal na nangyayari sa Pilipinas. Kasi ginagaya ng supporters ni Digong, yung kanyang mga sinasabi, ninonormalize niya yung salitang patayan, which is hindi maganda. 'Di ba? Nakakababoy yun sa hustisya ng mamamayang Pilipino at mismong sa ating konstitusyon, sa ating 1987 Constitution, ang mga pinagsasabi niya na parang ninonormalize niya yung salitang patayan. 'Di ba? O ngayon, na siya po ay minumobilize na ng humigit kumulang 7,000. Tama ba? 7,000 ba? Ayan. 7,000 strong force to arrest Duterte. 7,000 police personnel will be mobilized to hunt down and arrest the former leader. Okay. So sa pitong police personnel na yan, kasi alam nyo naman na walang police power ang International Criminal Court. At wala na ding jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas, but we have an Interpol. So yung Interpol po ang mag-uutos. Diba? Kung ang Interpol ay naglabas na nga, mga minamahal, may confirmation na nahulihin itong si Digong sa 7,000 police personnel na mag-mobilize, imposible na hindi kasama dyan si General Torre. Napakagaling pa naman itong CIDG. Diba mga minamahal, nung nasa lower position pa lamang siya, sobrang galing ni General Torre. Pinagsikapan niya talaga na itong si Kibuloy noon, diba? Kahit napakaliit na butas, sinisiksik, diba? Nilulusutan ni Kibuloy, abay lumulusot din itong si General Torre. Medyo nakaka-doubt na din kasi 16 days na mga minamahal ang paghahanap dito kay Kibuloy. Ang dami pang mga ganap na nakita nun, di ba? May tunnel, Yamashita Treasure, di ba? Bungkal ng tunnel dito, heartbeat, di ba? Heartbeat ng tao. Sobrang dami na. Ang dami nga din tao na pinagtatawanan na si General Torre. Pero kahit anong ginagawang pagtatawa ng ibang tao sa kanya na hindi mo mahuli yan. Sabi pa nga ni Bato de la Rosa, you could be, pwede naman mag-initiate retreat. At kapag nafe-feel ninyo na nandyan nga si Kibuloy, pwede kayong bumalik ulit. Ay, hindi naniwala si General Torre. Trust, yung pinanindigan niya yung tiwala niya sa sarili at yung instinct niya na, hindi, nandyan si Kibuloy. Pag sumuko kami, di ba, mas lalo namin binibigyan ng oportunidad si Kibuloy na makatakas. And then, tingnan ninyo,
Diba? After 16 days, kalahating buwan na seryosong paghanap ni General Torre. Ano yung nangyari? Nahuli si Kibuloy. Madami man pong mga taong nagtapon sa kanila ng ihi. Diba? Madami man taong humarang sa kanila. Hindi nagpatinag itong si General Torre. Ano yung ginawa ni General Torre? Patuloy lamang po sa paghanap kay Kibuloy. And I think, kung nagawa niya ngayon kay Kibuloy, hindi din malabo na kaya niya din gawin yan kay former President Duterte. Madali, yakang-yaka na yan ni Gen Torre na hanapin itong si Digong kung sakali pa mang bumalik dito sa bansang Pilipinas at magtago. Ang tanong, kung babalik pa nga ba ng bansang Pilipinas itong si Digong? Yan yung tanong natin, kung babalik pa nga ba si former President Duterte sa bansang Pilipinas. Eh lalo pat, although wala pa namang confirmation ang Malacanang na si Digong ay uhulihin, pero mukhang mayroon ng naaamoy. Diba? Kasi sinabi na din ni PCO Secretary Jay Ruiz na naka-ready na po ang Malacanang. Handa na ang gobyerno sa mga unwanted event. Kunyari, sinabi na itong si Digong, huhulihin na. Abay, huhulihin na po nila mga minamahal. Itong si former President Duterte. Diba? So, wala nang patumpik-tumpik pa, naka-ready na, nakaamba na ang Malacanang. And I'm pretty sure, si General Torre ang mangunguna dyan. And after na ibigay ni General Torre itong si Digong, kung sakali man mayroon ng arrest warrant at nahuli itong si Duterte, ikukulong yan si Digong sa ICC detention. Doon sa dahig. Diba? At doon niya mafe-feel, mga minamahal, diba, kung paano yung ginawa niyang pambababoy noon kay former Senator and Attorney Leila de Lima. Pero matuwa pa nga si Digong kasi si Digong dinaan sa due process. Diba? Pasalamat ka na lang doon. Dinaan si Digong sa due process. Pero, yung mga taong ginawa nilang plantang ebidensya, dahil pag-aamin din ni Digong, nung siya ay isang prosecutor pa lamang, gawain niya na ang magtanim ng ebidensya. Ngayon, mafe-feel mo na sila na mga nakakulong. Pero si Digong, maswerte nga, sabi ko sa inyo, dahil dinaan sa due process. Pero yung mga ginawa niya ng ebidensya, hindi. Which is nakakalungkot lang. But, so far, mga minamahal, ang ganda ng ating gising. Ang ganda ng pasok ng Women's Month. Dahil lalo pat mapang-abuso din sa kababaihan itong si former President Duterte at nasaktuhan sa Women's Month mismo. Abay, mukhang feeling natin itong si Digong ay mahuhuli na. Diba? Taas bandera ng mga kababaihan, ipaglaban natin ang ating karapatan, huwag tayong magpapayurak sa mga taong mapang-api dahil meron silang hinahawakang kapangyarihan. Alright, mga minamahal, justice will be served. Malapit na. Although, medyo matagal ang ating pag-iintay, pero worth it naman kasi nagkumpu-kumpuni na ang mga ebidensya laban kay former President Duterte. Kaya tingnan ninyo, nagtatago siya sa Special Administrative Region ng China, which is yung Hong Kong. Doon siya nagtatago. Bakit siya nagtatago doon? Kasi yung ICC wala pong epekto doon. As long as you have a money, as long as na-jud ka daw kwarta, di ka mahuhuli doon. Kasi yung ICC, wala, hindi kinikilala ng rehiyong iyon. Kaya doon si Digong, feeling niya, he is safe. Lalo pat pabor. Diba? Ang China, ang Chino, diba? Si Xi Jinping, dito kay former President Duterte. May gentleman's agreement ba naman? Diba? Gagawin ba naman probinsya ng China ang Pilipinas? Gets ninyo? Oh. So, hindi na malabo. Mga minamahal na pabor yung China kay former President Duterte at tutulungan ng China itong si Digong once na humingi ng tulong patungkol nga po dito sa issue niyan. Alright? So, yun po mga minamahal. Again, ulitin ko, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, mga minamahal, don't forget to click the subscribe. Yan, subscribe button. I-subscribe ninyo, i-click nyo subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ina-upload natin. At para dumami din
yung ating kapamilya dito sa ating munting channel. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.